Espiritu ng Diyos Anak ay siyang ating tinanggap, ng Diyos Ama ay matawa. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tularan, sapagkat alam ng inyong amang ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kaniya. Ganito kayo mananalangin: Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Isa sa pinakamagandang ugali nating mga Kristiyano ay ang magdasal. Konting bagay, idadaan natin sa dasal. Kapag may konting problema, idadaan natin sa dasal. Sa gitna ng tagumpay, tayo ay nagdarasal. Sa gitna ng pighati o sakuna, tayo'y nagdarasal. Yung bang kada kibot ng ating buhay, tayo'y nagdarasal. Pag-aalis sa bahay, tayo'y nagdarasal, di po ba? Bago kumain, tayo'y nagdarasal. Dahil ang pagdarasal ay walang pinipiling oras, sitwasyon, o panahon. Kaya hindi natin ito dapat kalimutan kung papaanong ang pagdarasal ay bahagi ng buhay ni Kristo sa araw-araw. Tayo rin ay tinuturuan na maging katulad niyang madasalin at nakikipag-ugnay palagi sa Ama. Huwag niyo pong ikahiyang magdasal, sapagkat ito ang ating ugnayan sa Diyos. Kahit anong oras at panahon at lugar,
huwag ninyong kakalimutang magdasal, sapagkat ito ang itinuturo ni Jesus sa atin. Marahil marami na ring tao ang nakalilimot na ang bawat biyaya at sitwasyon na meron tayo ay nakadisenyo ayon sa kagustuhan ng Diyos. Minsan naiiba na ang ating kultura. Dati bago kumain, kailangang magdasal. Ngayon, ano po ang ginagawa ng tao bago kumain? Pipicturan muna. Yung iba nahihiyang magdasal kapag kumakain sa mga restaurant, sa mga fast food, o kung saan mang lugar. Huwag nating ikahiya dahil ang pagkaing ating tatanggapin ay mula doon sa dasal na itinuro ni Jesus. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw na ito. Yung nagbigay ng pagkain na iyon, huwag niyong kalimutang pasalamatan. Sapagkat ang Diyos sa kaniyang kakayahan at sa kaniyang pagbibigay biyaya ay hindi nakalilimot sa mga taong tumatawag sa Kanya. Ang dasal po o ang panalangin na Ama namin ay kung inyong titingnan sa likod nito ay mayroong 7 petisyon. Iisa-isahin ninyo sa pagdarasal, makikita ninyo na ang unang 4 na petisyon ay patungkol sa Diyos. Our Father, Pater Noster, Ama namin, ang tao lamang kumikilala sa kaniyang Ama ang may kakayahang tumawag sa Diyos ng Ama namin. Dahil alam natin na ang tunay na Ama katulad ng Diyos ay nangangalaga sa kaniyang anak. Banal ang kalooban mo, hallowed be thy name. Your kingdom come, ang iyong kaharian, sana ay mapasalupa. At ang 3 kahulihang petisyon ay tungkol naman sa atin. Bigyan mo kami ng aming kakanin. At sa kahulihan na petisyon, ang pinakamahalaga upang magkaroon ng katuturan ang panalangin ay ang pagpapatawad. Ang panalangin hindi nakaugat sa pagpapatawad na nanggagaling sa Diyos ay nawawalan ng kahulugan, kaya ito ay nagiging paulit-ulit at walang saysay sa pandinig ng Diyos. Sapagkat ang tunay na panalangin ay dapat dumadalisay sa ating adhika at lumilinis sa ating mga puso. Wala dapat panalangin makasasakit sa iba kung hindi panalangin dadalisay sa intensyon ng ating buhay. Kailangang mayroong ugnayan ng kapayapaan at pagpapatawad sa aking puso upang tayo'y pakinggan sa ating mga panalangin. Nagiging masama, nagiging walang saysay, nagiging walang kabuluhan ang panalangin na kaugat sa galit sa iba. Kaya wag po kayong mananalangin ng nakaugat sa galit ninyo sa ibang tao.
Huwag niyong ipapanalangin ng masama ang iba. Huwag na huwag ninyong babanggitin ang kasamaan na dumating sa iba. Kung hindi ang dapat nating ipanalangin ay ang kabutihan at palaging pagpapatawad sa ibang taong nakasakit sa atin. Mas nagkakaroon ng kabuluhan ang panalangin nakaugat sa pagpapatawad. Katulad ng sinabi ko kahapon, kung may plano kayong magtirik ng itim na kandila para sa ibang tao, kapatid, tigilan mo na. Walang mangyayari sa panalangin mong nakaugat sa galit. Bagkus patawarin mo upang ikaw naman ay patawarin ng Diyos sa kasalanan din na ating nagagawa. Ito ang kagandahan ng panalangin itinuro ni Jesus. Kung papaano niyang naranasan ang koneksyon niya sa Ama, gusto niya ring maranasan natin ang kalwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin ito. Wala nang ibang mas mataas pa, mas makabuluhan pa, mas mayroong saysay kung hindi kung anong lumabas sa bibig ni Jesus ay siya rin nating inuulit dahil ang kapangyarihan ng kaniyang salita ay nakakapagpanibago sa lahat ng sumusunod at naniniwala sa Kaniya. Dahil ang dasal na taimtim, ang dasal na tunay, ang dasal na nakaugat sa pag-ibig at awa ng Diyos ay nagkakaroon ng katuturan kahit na ang salita lamang na Ama namin. Dahil ang pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos ay pagkilala sa Kaniyang awa at sa Kaniyang pag-ibig. Sa ating pagdarasal, makita sa atin ang kapangyarihan ng Diyos at ang Kaniyang pagpapatawad. Pagpalain tayo ng poong may kapal.